ba tayo na lalo pang lumago. At ito yung isa sa mga pagkain natin, no? Para mas lalo tayong lumago sa journey na Christian life natin. Thank you so much, Pastor Rudilin. Welcome sa ating lahat. Pastor Merly, Pastor Hilda, Pastor Rosay, God bless. God bless sa inyong lahat. Pastor Ana, God bless. Blessed morning, blessed evening. Pastor Junel, Nadet, welcome po. Sis Jerem, Pastor Rex, Pastor Monte, blessed evening. Blessed evening, blessed evening. Welcome po sa ating Bible study. God bless everyone sa nakapag-join ngayon. No, hindi po isang aksidente. Hindi po isang aksidente na nagtipon tayo. Yung Bible study natin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, except Sunday. Jesus. Kung hindi kayo available sa Monday, araw-araw tayo. Kung may biyahe, may trabaho, or kung may time talaga na hindi tayo makaka-join. But I believe, pag uhaw yung espiritu natin, hahanap talaga ng salita ng Panginoon. Amen. Welcome. Inviyap kay Pastor Ronjan. Mag-i-exhort po ako ngayon ng teaching. And inviyap sa ating mentor, Pastor Kate Oralba. And thank you so much sa nakapag-join ngayon. Sige, punta na tayo sa topic natin. Yung topic natin ngayon, ito yun. Resist Satan's Revenge. Hallelujah. I believe excited na tayo. Kung excited tayong matutunan ngayon, yung goal ko sa topic na ito is matutunan natin kung paano mag-resist. Kaya kailangan natin matutunan ngayon kung paano mag-resist. At i-desire natin na i-resist yung tactics ng kaaway at yung paghihiganti ng kaaway. At bago tayo dadako sa topic natin ngayon, bago tayo dadako, dito muna tayo. Hallelujah. Wait lang wala mo. Bago tayo dadako sa topic natin ngayon, sa resist Satan's Revenge. So kailangan muna nating maintindihan yung heartbeat ni Jesus. So hindi pwedeng pag-uusapan natin si Satan pero hindi natin nauunawaan yung salvation. Hindi natin nauunawaan na tayo ay ligtas. Hindi natin nauunawaan yung grace ng Panginoon, yung revelation of the cross, yung dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa cross, at kung bakit tayo nirescue ng Panginoon. Kung hindi natin naiintindihan, kailangan natin maintindihan yung kamatayan ni Jesus sa cross. Yun ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit natin kayang i-destroy yung kaaway. Dahil yung authority natin na nawala noon, naibalik. Because of the finished work of Jesus Christ 2,000 years ago. Sabi nga ni Jesus, it is finished. Ginawa ko na. Binalik ko na yung authority mo as a Christian. At yung heartbeat ni Jesus, yung heartbeat ng ating Panginoon, is compassion to the lost souls. Bumaba siya dito para sa mga kaluluwa. At kailangan bago natin i-destroy yung kaaway, kailangan muna natin maintindihan kung gaano tayo kamahal ni Jesus. Yung spirit of condemnation, hindi na yan. Kailangan pumasok sa buhay natin. Kasi pagpapasok yung bakterya sa buhay natin, mapupoison tayo. Kaya nga pag na-poison ng isang Kristiyano, kahit sabihin mong kahit nagbabitamin ka pa, kahit kumpleto ka sa kain 3 times a day, pero pag nakakain ka ng lason, patay ka kaagad. Pero yung lason, hindi ka man mamamatay kaagad, pero dahan-dahan kang papatayin. So kahit sabihin mong umiinom ako ng vitamin, kumpleto ako ng vitamina, pero pag inalaw mo yung pag nakain mo, hindi mo napansin na may lason pala o nakakalason na pagkain na ipasok mo sa katawan mo or pagkain na expired. Kahit sabihin mong nagbabitamin ka, pwede ka pa rin ma-destroy. Kaya nga, napakahalaga sa isang Kristiyano, kailangan nating maintindihan yung salvation natin sa Panginoon. Pagtatanungin ka kung mamamatay ka bukas, pagtatanungin tayo ng tao, mamamatay ka bukas, saan ka mapunta? Dapat yung sagot mo, langit. Huwag kang kakabahan because ginawa ni Jesus ang lahat. May natanggal sa kanya. Mga sugat, dugo para sa atin. So kailangan natin, bago natin pag-usapan yung kaaway, kailangan muna natin maintindihan kung ano yung posisyon natin sa pagiging sundalo.
as a Christian, we are a soldier of Christ. So, bago yung sundalo sasabak sa gera at bago niya kikilalanin kung ano yung tactics ng mga rebelde, kung saang lugar yung rebelde, kung ano yung kahinaan ng mga rebelde, kung paano sila i-destroy, kailangan niya munang dumaan sa training. Kailangan niya munang maintindihan, kailangan niya munang isettle yung mindset niya sa pagiging sundalo. So, kailangan may matanggal sa mindset niya as a civilian, dapat ma-convert sa mindset ng pagiging military. Kaya nga, yung mga kadalasan sa mga military, yung mindset nila, iba na kumpara sa nung civilian sila. Nung civilian sila, para wala. Kaya nga, pag nakakita tayo ng sundalo na parang walang respeto, parang maninibago tayo. Kasi alam natin, pag sundalo ka, dapat disiplinado ka. Di ba? Ganun yung mindset natin. Pero pag nakakita tayo ng pulis or mga edukadong tao, no, tapos parang gumalaw siya na parang walang grade, walang grado, hindi nakapag-aral. Parang nasabi mo, mas mabuti pa yung hindi nakapag-aral, pero may respeto. Pero yung tao na nakapag-aral, may posisyon, pero walang respeto. Kaya nga sa teaching ni Pastor Ron dyan, mas okay pa daw yung hindi nakapag-aral, pero may respeto, kaysa nakapag-aral, may posisyon, no, may title, pero walang respeto. Kaya nga, ang tao, maninibago talaga, no, lalo na pag sundalo, maninibago ka pag pasaway. Hallelujah. Kaya nga, as a Christian, kailangan nating mamold, kailangan mabago yung mindset natin at maintindihan natin yung authority natin bilang sundalo. Kung sundalo ka, dapat kailangan mong malaman ano yung trabaho mo, para saan yung trabaho mo. At kailangan mo magkaroon ng authority. Hindi pwedeng power lang. Kasi pag power, kulang. No, kaya nga, power with authority. Kasi pag power lang, kulang. Pupunta ka ng hulihin mo yung tao. Tapos tatanungin ka ng tao, lalo na pag may alam sa batas, saan yung warrant of arrest? Wala. So, huwag niyo akong hulihin. Wala kayong karapatan na huliin ako kasi wala kayong warrant of arrest. Pero pag ang pulis pumunta doon na walang warrant of arrest, may power pero walang authority. Kailan magkakaroon ng authority yung pulis? Pag may authority, pag may warrant of arrest, may galing sa gobyerno. May warrant of arrest ako. May warrant of arrest kami. Wala kang magagawa. Kasi nga, may power, tapos may authority pa. Hindi pwedeng may power ka, pero wala kang authority. Kaya nga si Jesus, asa kayo mga disciple ni Jesus, Panginoon, pagbawalan mo sila. No, gumagawa din sila ng himala, nagkakasaad din sila ng demonyo. Pagsabihan mo yung mga tao na yon, may power sila pero walang authority galing sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga sa isang Kristiyano, hindi pwedeng may power ka pero wala kang authority. So kailangan natin, in short, kailangan natin ma-adapt yung heartbeat ni Jesus. Kung nakatikim ka ng masarap na bagay, hindi ka magdadalawang isip na i-share mo sa iba yung masasarap na pagkain. Masarap yung pagkain doon. Punta tayo, natikman ko. No? So, kung naramdaman mo yung pagmamahal ni Jesus, so ibig sabihin, bago natin pag-usapan, kailangan muna natin maintindihan yung heartbeat ni Jesus. So, dapat yung heartbeat pala natin, maging heartbeat ni Jesus. Kung ano yung hilig ng asawa mo, alam mo rin. Hindi ako bibili ng adobo kasi yung asawa ko hindi mahilig sa adobo. Mahilig siya sa fried chicken. Kasi yung adobo, hindi niya kakainin. So, dahil sa intimacy, dahil sa deep connection, deep relationship, no, mag-asawa, alam mo ngayon yung ayaw ng asawa mo at gusto ng asawa mo. Dahil may deep connection kayo. Kaya nga, sabi ko, kailangan natin maintindihan yung heartbeat ng Panginoon. Kaluluwa. Thank you, Jesus. So, maliwanag, bago natin i-topic, kailangan madunaan yung heartbeat ng Panginoon. At yung salvation. Kasi sabi dito sa Luke 10:19, I have given you the authority to trample on snakes. Snakes, marami, and scorpions. And to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Walang makakapanakit sa'yo. Bisag unsa pa nakalala. Kahit makamandag na atake na yan, hindi ka basa-basa masasaktan. Hallelujah. Binigyan ka ng authority ng Panginoon, hindi para gamitin pamera. Binigyan ka ng authority, o binigyan tayo ng authority ni Jesus, hindi para gawing negosyo. Yung pagkakasot ng demons, pag-heal the sick, sige, kahit 3,000 lang, pwede na, gagaling ka na. Ibang usapan din yan.
So, binigyan ka ng authority ng Panginoon dahil dito. Kanina, Luke 10:19, God give you the authority. At itong Luke 19:10 at yung Luke 19:10, ito yung dahilan kung bakit ka binigyan ng authority. Noong una, binigyan ka ng authority sa Luke 10:19. Tapos, ang reason bakit ka binigyan ng authority, hindi para magkapera. Binigyan ka ng authority ng Diyos. Binigyan tayong lahat ng authority ng Panginoon. Ito yung reason. For the Son of Man came to seek and save the lost. Ito pala ang dahilan kung bakit pinur out ni Jesus yung authority niya. No? Dahil para sa mga kaluluwa. Kaya nga sabi ko kanina, kailangan pala natin maintindihan yung heartbeat ni Jesus, yung pag-rescue ng kaluluwa. Pag may nanghihina, no, i-contact pala. Pag may tao na di-depress, i-pray over agad. Ito yung, binigyan tayo ng authority, Luke 10:19. Binaliktad lang yung verse. Tsaka chapter, Luke 19:10. Ito yung authority na binigay ng Panginoon para i-rescue yung kaluluwa. Ito yung heartbeat ni Jesus. For the Son of Man, iniwan niya yung trono niya para sa atin. Hindi ba yan amazing? Hindi ba yan nakakamangha? Hindi ba yan nakakasya? Grabe, Lord. Parang ganito ba? Iniwan ko yung pagiging, iniwan ko ang bansa namin para lang makasama kita. No, sabi ng Panginoon, no, iniwan ko yung trono para lang i-rescue yung tao. Grabe. Ito yung heartbeat ng Panginoon. See, ano tayo? Proceed na tayo sa topic natin ngayon. Resist Satan's revenge. Pag sinabi natin resist, yung ayaw mo talaga, yung binigay sa'yo, no, parang gusto mong kunin, pero ayaw ko. At alam nyo ba anong na-imagine ko sa resist? Yung mga taong nire-rape. No? Ang babae, pag nire-rape, nagre-resist. Lumalaban. Kaya nga sabi dito, resist Satan's revenge. No, labanan natin yung revenge ni Satan. At sorry, gusto ko para mas maintindihan natin yung ibig sabihin ng revenge, resist. Pasensya na sumakain na. No, imagine mo na lang papakainin ka ng maruming pagkain. No, kahit anong marumi, basta, iba yan, kahit ano na, galing sa basurahan, no, ipapakain sa'yo. No, pag ipapakain sa'yo, magre-resist ka. Kasi alam mong marumi. Alam nating marumi yung isang bagay, no, magre-resist tayo. Kasi nga, alam nating hindi yun ikakaganda sa kalusugan natin. At alam natin, napakarumi nun. Alam na pag karne, pero siguro pag hindi mo alam yung karne, kakain ka. Pero kung nakita mo may uod na, no, unang-una, hindi mo alam, kinakain mo kasi hindi mo alam. Nalaman mo na lang, may uod na nasa sa labi ko Nalit mo na nalaman. Pero pagbukas mo sa katawan ng chicken, ang dami palang uod. Dahil alam mo na, kahit ipakain sa'yo, magre-resist ka na. Bakit? Kasi alam mo na may uod. Pero nung una, kinain mo. Kasi wala kang alam. Kaya nga, iba talaga ang may alam sa walang alam. Iba yung parusa sa mga nakakaalam na sa katotohanan at sa mga taong hindi pa alam yung katotohanan. Ibig sabihin ng revenge, nung ayaw mo talaga. Kasi pag, resist talaga, nilalabanan talaga natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, no, crucify our flesh. No, i-crucify niyo yung lawas. Kung tutubo yung barbas, tutubo yung barbas, no, i-shave agad. Kasi may sinful nature talaga tayo. No? Kailangan natin yan i-maintenance. Kailangan natin para hindi makatubo. Kasi pag ang barbas, no, yung sinful nature natin, parang barbas yan. Parang barbas. Araw-araw tumutubo. Araw-araw, no, lumalabas. Kaya kailangan siya i-control. Kaya nga, isa sa fruit of the Holy Spirit, yung self-control. No, kaya, we are so blessed. Kasi nga, binigyan tayo ng Panginoon. No, isa sa bunga ng fruit of the Holy Spirit is self-control. Ibig sabihin, no, kaya nating kontrolin. Thank you, Jesus. Masabi dito, resist Satan's revenge. Ang akala kasi natin, pag sinabing revenge, anyon,
Di ba pag kalaban, napatay tayo kasi yung ibang bansa pagpapasok dito kasi ginulo doon, automatic na may mga tangke tigera na, may mga kanyon. Pero si Satan hindi ganun. Kasi alam ni Satan, hindi kanya agad madi-destroy because you are covered by the blood of Jesus. Because you are filled with the Holy Spirit. Every time na hawakan ka niya, mapapasok siya. Hindi siya basta-basta makapasok sa'yo. Tapos, kasi yung dugo ni Jesus, yan yung pilang didirian ni Satan. Kaya nga, hindi siya basta-basta makarevenge sa atin. Kaya ang revenge ni Satan, hindi bomba. Yung revenge ni Satan, hindi yung malaking gulo talaga. Yung ang revenge ni Satan, hindi mo mamamalayan. Opportunity. Blessing. Magandang trabaho. Mga relationship na bigla na lang dumarating. Kung noon, nahirap na nga pa magdiskarte. Pero ngayon, ang daming dumarating. Kaya sabi mo, minsan nasabi mo, baka siya na talaga. Pero hindi pala. Yun pala, isa yun sa tactics ng kaaway, revenge. Ang revenge ni Satan, hindi kanyon. Ang revenge ni Satan, masarap na pagkain. Ang revenge ni Satan, yung babae na gustong-gusto mo. Akala kasi natin, ang revenge na pag-uusapan dito is papatayin ka agad. Hindi kayang gawin ng kaaway yan. Kasi nga, alam ni Satan, masasayang yung bala niya. Masasayang yung oras niya kung ibubuhos niya lahat sa'yo. So, ang gagawin niya, si Satan, may pasensya rin. Ang pasensya ni Satan, hindi basta-basta. Kung tayo, may pasensya tayo para gumawa ng mabuti. Si Satan, may pasensya para i-destroy ka. Kung tayo, may pasensya tayo para magtiis. Para i-expose yung karakter ni Jesus. Pero si Satan, may mas mataas yung pasensya niya pagdating para mapabagsak ka lang. Si Satan, gagawin niya yung dahan-dahan na hindi mo namamalayan. Satan is moving in a secret way. Di na to masabdan, di na to may balan. Kaya nga ako, alam mo ako, di ba graduate ka ng college? Kaya ipapa-apply kita ng trabaho. Madali lang. Makakapasok ka kaagad. Hallelujah. Ipapa-apply kita sa Coast Guard. Sabi ko noon, nag-exam ako sa mga military. 6 years. Muntik na ako sa training. Na-blacklist pa. Pero ngayon, 2 months lang, makakapasok ka na. Uy! So may mga, sabi ko, pero hindi ako nagdalawang isip. Hindi ko agad sinabi na, wag na lang. Hindi ako sure. Sabi ko na, hindi na ako pwede. Diretso na agad. Kasi alam ko, ang revenge ni Satan, hindi kanyon. Hindi bomba. Hindi malaking armas. Ang resist ni Satan, mga opportunity. At yung opportunity na yan, yan ang magpapabagsak sa'yo ng dahan-dahan. Hindi ka man mahihilo agad. Sino dito sa inyo? Kumain kayo ng masustansyang pagkain. Kasi pagtanda nyo, doon na kayo magkakasakit. Kaya nga, habang ginagawa mo ito ngayon, parang walang nangyayari. Alam mo ako, umiinom ako ng soft drinks. Tapos dumating, pagkatanda ko, doon na lumalabas yung sakit. Kaya nga sabi nila, pagkatapos mo maglaro ng basketball, huwag ka maghugas ng paa. Ay, okay lang yan. Kasi ako, ganyan yung ginagawa ko noon. Kaya ngayon, pag natutulog ako, minsan, nagkakrams yung paa ko. Kasi nung atleta pa ako noon, tapos lagi kami nag-jogging. So, minsan, naghugas ako ng paa. Nung time na yon, wala lang. Pero nung dito na, dumating ako sa 26, nag-stop na ako sa pagiging atleta, doon ko na nararamdaman yung sakit. So, ibig sabihin, yung style ni Satan parang ganito, habang ginagawa mong isang bagay, pero late yung effect. Na hindi natin namamalayan, bumabagsak na pala tayo. Hallelujah. Yung revenge ni Satan, hindi siya kanyon, hindi bomba. Kasi si Satan, nung gusto niyang gintihan, gusto niyang gumanti, ang ibinigay niya kay Jesus, pagkain. At yung pagkain na yan, pwede nating sabihin, mga opportunity na ikakabusog ng flesh. Mga opportunity na ikakasaya ng puso. Na makakakain ka ng masarap na pagkain. Makakapagawa ka ng bahay.
opportunity. Tapos hindi lang tinapay ang bibigay sa iyo. Palasyo. No, ibibigay ko sa iyo ang buong kaharian. Basta luluhod ka lang sa akin. Basta lalayo ka lang. Pero si Jesus, dahil Diyos siya, hindi basta-basta. So, ibig sabihin, kaya pala si Satan, ang ibibigay niya, hindi bomba. Ang ibibigay niya pagkain dahil alam niyang you are protected by the blood of Jesus and you are covered by the angels of the Lord. Kasi si Satan, diring-diri sa dugo. Sige, para mas paintindihan natin. Di ba sa napkin? Yung tao, pag may napkin, yung lalaki, lalo na pag lalaki, nandidiri. Parang ayaw sa katawan, para bang matugkad sa lawas ba ang dugo ba? Parang kang mandidiri. Si Satan, diring-diri sa dugo. Kasi every time na maalala niya ang dugo, every time na maalala ni Satan yung dugo, maaalala niya, maririman sa kanya yung pagkatalo niya. I hope nakukuha nyo yung, ibig sabihin ng title ko, yung revenge ni Satan, hindi bomba, kundi simpleng opportunity. Akala mo simple lang, pero yun na pala ang kinabagsak mo. Kaya nga maraming nawawala. Napapansin ko maraming nawawala dahil sa mga opportunity na akala na galing sa Diyos. Pero may mga opportunity rin na galing sa Diyos, pero nagamit pa rin natin sa diablo, sa kaaway. Tingnan yung mga Israelita. Nung paglabas nila sa Egypt, may nakuha silang blessing. Galing yun sa Panginoon. Yung mga gold. Tapos, nakuha nila yung gold, pumunta sila, si Moses, umakyat sa bundok ng Sinai, hindi sila nakaintay. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. At yung Diyos-Diyosan na yun, galing yun sa blessing na ibinigay ng Panginoon. Yung mismong gold na natanggap nila doon sa Egypt, yung mismong gold, yung blessing mismo, ang ginawat nila, tinunaw nila at ginawa nilang Diyos-Diyosan. Minsan, yung blessing ng galing sa Diyos, minsan yun ang nagagamit natin na para magkasala din tayo sa Panginoon at mawala tayo sa Panginoon. Remember? Paglabas sila, may mga gold silang dalang-dala. Nung paglabas nila sa Egypt, may mga gold sila. Ibig sabihin, i-bless sila sa Ginoo. I-bless na mo. Ang nakakalungkot lang, yung mismong gold nga natanggap nila doon sa Egypt, na galing sa Panginoon. Blessing yun sa kanila. Para sa paglalakbay nila. Yun mismong gold ang ginamit nila para gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan. So minsan, may blessing na galing talaga sa demonyo, malalaman mo yan, pag ipalalayo ka, mawawala ka sa Diyos. At pero minsan, may blessing na galing na sa Diyos, na-convert pa, napunta pa sa kaaway, yan pa ang naging dahilan, mapahamak ka. Walang problema sa blessing. Walang problema sa godly blessing. Pero kailangan nating i-handle lang maayos. Kasi minsan, ang blessing, yan ang, galing na sa Panginoon, gagamitin mo na Satan para mapawala ka. Kasi, kahit sabihin mo, okay lang, Pastor Del, kasi blessing naman yan. Okay na yan, kasi blessing naman. Pero hindi natin alam. And always remember, ang tubig, nakakapagbibigay buhay. Tama ba? Yung blessing, nakakatulong yan. Pero kung malumos ka sa blessing, hallelujah. Ang tubig, tinan nyo ang tubig, nakakapagbigay buhay yan. Mabubuhay ka pag may tubig. Pero kung masubraan ka sa tubig, pwede mo rin ikamatay yung tubig. Pwede kang malunod sa tubig. Lalo na pag hindi ka marunong lumangoy. So, walang problema sa tubig. Ang problema, pag hindi ka marunong lumangoy. Pag malumos ka. Sobrang lumos sa Tagalog. Malunod. Pag malunod ka sa tubig, yung tubig, goods yun. Naiinom. Pero pag malunod ka sa tubig, hindi ka marunong lumangoy, pwede mo rin ikamatay. Kahit tubig siya. Kahit yung tubig, ang purpose niya, para sa ikakabuti. Pero kung hindi mo naman sa maayos, hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka. Ang tubig, pwede siyang gamitin, inom, pagluluto, lahat, laba, maganda. Ang blessing parang tubig, maganda. Pero pag hindi ka marunong lumangoy, malulunod ka. Mamamatay ka sa spiritual. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa revelation. And always remember, yung blessing na para sa Panginoon, dapat mamanis natin maayos. Kasi, ang blessing ni Satan, hindi pwede ang kinunan ng Panginoon. Kasi nga, ikaka-destroy yun. Yun ang ipapalayo ko sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot lang, yung blessing ang nagaling sa Panginoon, napupunta pa sa kaaway. Hallelujah. Yung mismong natanggap nila, yun ang ginawa nilang Diyos-Diyosan, kaya nagalit si Moses. Sabi dito,
Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Submit yourself, ibig sabihin, humbleness. Every time na luluhod ka, sinyalis 'yan na hindi mo na kaya. Sinyalis 'yan na nagpapasakop ka sa Panginoon. Kaya nga inaalaw ng Diyos na mapunta ka sa wilderness para hanapin mo siya. Kasi kung hindi ka uhaw, no, kaya nga nilalagay ka ng Panginoon sa disyerto para ano? Sa disyerto kasi, isa lang yung ibig sabihin, walang tubig. Pag nauhaw ka sa disyerto, ang hahanapin mo tubig. Kaya nga sabi ng Panginoon, tubig. Ayaw ko ng tubig. Di ako nauhaw. O sige, idadaan kita ngayon sa disyerto para hanapin mo yung tubig. Kaya nga minsan, no, inaalaw talaga ng Diyos na mapunta ka sa disyerto para magdepend ka, para masurrender ka sa Ginoo, para maghanap ka ng tubig. At yung tubig na yan, no, si Jesus, the living water. Submit yourself to God. No, magpakumbaba. May bagay ka na isusurrender sa Panginoon. Yung pride, surrender mo yan. Yung kakayahan mo. Kaya nga, I am weak. When I am weak, I am strong. Sa panahong nanghihina ako, doon ako mas nakakainom ng tubig. Sa panahong nauuhaw ako, doon ako mas nakakainom ng maraming tubig. Pero pag hindi ako uhaw, ang iniinom ko, kakaunti lang. Pero pag uhaw na uhaw ako, maraming tubig ang naiinom ko. So, ibig sabihin, pag dumaranas, no, pag nalagay ka sa wilderness, no, doon ka mas nauuhaw. Doon ka mas nahanap. Doon natin mas nahanap ang Panginoon. Tama ba? Tama? And always remember, Satan, let me refresh. No, he is under our feet. So, talo na siya. Kaya nga, there is no more condemnation in Jesus. No, minsan para tayo mga Israelites, pinalabas na sa Egypt, pero yung mindset, nasa Egypt pa rin. Pinalabas na sa Egypt, pero yung mindset, baka hindi na ako papatawarin ng Panginoon. Kahit gusto nilang lumabas, ano yung diniman na sa Panginoon? Binigay talaga ng Diyos, manok, karne, pagkain, binigay na lahat. Para lang hindi sila makabalik. No, ibinigay na lahat para hindi sila makabalik sa Egypt. Ganon tayo kamahal ang Panginoon. You are under attack. Pag once sumunod ka na sa Panginoon, no, lalo na pag nakarinig ka ng Word of God ngayon, itong Word of God na to, no, galit si Satan. Pag once may ginawa kang tama, no, si Satan galit na galit sa iyo. Galit na galit sa atin. Pag may pinag-pray ka, pag may na-share ka ng gospel, pag nag-evangelize ka sa labas, pag nagturo ka, no, si Satan galit na galit sa iyo. Parang ganito ba? Palagan na natin, nung unbeliever pa tayo. Pag narinig ng tao na siniraan mo siya, tapos, halimbawa, may malaking plano siya na masama, tapos in-expose mo yung plano niya. Ang in-expose mo, hindi yun pwedeng hindi magagalit sa'yo. Ay talagang magagalit talaga. Kaya nga, ang gagawin niya, aatakihin ka niya. No, magbabayad siya ng ibang tao kasi nga galit siya sa'yo. Ganun ang kaaway. No, pag sinira mo yung bahay ng bubuyog, makakagat ka talaga. Kaya nga, be ready. Dapat lagi tayong matatag pananampalataya. Kasi sa panahong atake siya, dapat complete armor para hindi tayo masaktan. Thank you, Jesus. No, magiging prone tayo ngayon sa kaaway. You are under attack. The enemy, hatred, revenge, anger, pain, regrets, bitterness, conflict. Gusto talaga manapak. Gusto talaga tayong pabagsakin ng kaaway. Kaya nga, habang sumusunod tayo sa Panginoon, wag tayong lumayo sa Panginoon. Pastor Del, nagkasala ako. Pastor Del, parang hindi ko na kaya, parang useless lang yung nasimulan ko. Nagkakasala pa rin ako. Ayaw ng Panginoon na magkasala tayo, pero kung nagkakasala ka naman, repent. So kahit ikaw nanay, ayaw mo yung anak mo na hawak ng maruming bagay. Pero dahil nakahawak na, wala ka ng choice. So, paliliguan mo na lang. Diba walang nanay na gusto yung anak marumihan? Pero dahil narumihan ka na, wala nang ibang choice. Repentance is the key to restoration.
Kahit ayaw man ng nanay na marumihin yung anak niya, ayaw man ng nanay na yung anak niya matumba sa mga putikan. No, kahit ayaw niya kasi nga nakakapagod maglaba. Sabi ng nanay, nakakapagod maglaba. Tapos, no, natumba ka lang sa putikan. Dahil andyan naman yan. Lilinisin na lang kita. No, para maging malinis ka ulit. No, kasi yung kaaway, kung i-disconnect mo yung sarili mo sa Panginoon, wala ka ng laban. Hindi na tayo under sa hindi na tayo ilalayo mo yung sarili sa Panginoon. Yung blood, yung covering ng Panginoon sa atin, no? Kaya tayo nadi-destroy ng kaaway kasi nga doon na i-release ni Satan yung kanyon. Nung una, hindi niya magagawa i-release yung kanyon dahil alam niyang strong ka. Hindi niya ilalaan yung oras niya, yung pinaka-tactics niya, yung pinakamasakit na tactics niya para i-destroy ka. Kasi alam niya, masasayang yung effort niya kasi nga, na-under ka sa presensya ng Panginoon at covered ka sa dugo ni Jesus. Pero pag mo backslide ka, so covered ka lang sa sarili mo. Hindi ka na covered sa dugo ni Jesus. Kaya ang nakakatakot sa mabackslide, no, nakakaawa. Kaya nga si David, ayaw niyang mawala yung Espiritu ng Diyos sa buhay niya kasi alam niyang kawawa talaga. Pero dahil na-disconnect ka na sa Panginoon, ito na yung nakakatakot pag na-backslide ang isang tao, hindi nakabalik. No, doon ibubuhos ng kaaway yung galit niya. Kaya nga, pag ang tao na backslide, mas lalo naging masama. Yung mga taong nung bago siya nakakilala sa Panginoon, hindi naman nakagamit ng mga bawal na gamot. Pero nung na-backslide, nakakagamit na ng bawal na gamot. So, ibig sabihin, naging worse talaga. Instead na isa lang yung espiritu na lumabas, dahil na-backslide ulit, no, instead na isa lang, naging 7 na. Kaya nga mas naging worse. Doon na ni Satan ibubuhos yung totoo niyang galit. Itutorture niya yung spiritual natin para mapalayo talaga sa Panginoon. At yung appetite, yung anointing, no, sisirain ni Satan. At pag tayo ay sumunod sa Panginoon, we are the most wanted. Lalo na, no, ikaw na yung taong nagkakasat ka ng demon. Ikaw yung tao, no? Dinidistro mo yung, ginugulo mo talaga yung, nag-warfare ka. Every time na magsusoking ka, may warfare talaga. Ginugulo mo yung mga witchcraft, kingdom of darkness. No? Isa ka na sa wanted. No, pag wanted ka, no, hahanapin ka talaga. Maraming maghahanap sa'yo. Hahanapan ng paraan, no, para mahuli ka lang ulit. Pero, ang sabi ko kanina sa introduction, yung revenge ni Satan, opportunity. Yung revenge ni Satan, hindi bomba. Hindi kanyon. At yung revenge ni Satan, magaganda. Hindi mukhang demonyo. Kasi pag mukhang demonyo, matatakot ka man. Matatakot ka. Kaya nga ang style ni Satan, magpapadala siya ng tao na gusto-gusto ng desire mo, no, mga opportunity na pinapangarap mo, yun ang ipapadala niya. Pagkatapos matrap ka doon, hallelujah. Panalo siya. Pero pag nakapag-repent tayo, talo na naman siya ulit. No, ibig sabihin may battle talaga. Minsan natatalo ka, minsan nananalo, natatalo. Pero wag tayong papayag na lagi tayong talo sa laban. Kasi pag wanted ka, ikaw yung hahanapin talaga. Pag nahuli ka ulit, bubugbugin ka talaga. Kasi yung mga wanted, most wanted, pag nahanap yan, malaki ng parusa niyan. Instead na makukulong lang siya ng 10 taon, no? Pwede dahil pinaghahanap mo kami, nagdusa kami, napagod kami sa'yo, halos 6 na buwan, may penalty ka, death penalty. Instead na yung penalty mo, makukulong ka lang ng 6 na taon, dahil sa sobrang tagal na, mas malaki yung parusa. So, ang gagawin ni Satan, mas paparusahan ka niya. Mas itutorture na tayo sa spiritual. Kaya nga, kailangan nating, kung nanghihina tayo, no, kapit talaga sa Panginoon. Huwag nating isipin na hindi tayo papatawarin, no? Ganito kasi yung tactic ni Satan. Guguluhin ka niya, kasi every time na nagkakaroon ka ng takot, pagdadalawang isip, condemnation, no, doon mo, hindi naririnig ang tinig ng Diyos. Doon mo siya mas naririnig. Mas naririnig mo yung tactics ng kaaway, yung boses ng kaaway, kaysa sa plano ng Diyos. Mas nakikita mo yung gawa ng kaaway,
yung mga sitwasyon kaysa sa victory in the past. No, guguluhin tayo ng kaaway. Pag nahuli niya tayo ulit, bubugbugin niya talaga tayo. No, galit na galit. Be sober. Be vigilant. No, maging maingat. Maging alerto. Ibig sabihin ng alerto, ganito pagtulog mo, nag-alarm ka. Pagkatapos pag-alarm, hindi ka nakagising, hindi mo narinig yung alarm o hindi tumunog yung alarm or naka-silent. Tapos nga paggising mo, naging alerto ka. Hala, pakalit na ako. No? Yung galaw mo, mas mabilis. Tingnan niyo yung tao pag ma-on the spot. Mas madali nakakabihis, mas madali niyang makita yung mga bagay-bagay. Kaya nga, because your adversary, yung kaaway ninyo, the devil, walks about like a roaring lion. Seeking, naghahanap. Ibig sabihin, nagtatrabaho talaga, araw-gabi. Seeking whom he may devour. Naghahanap siya. Ibig sabihin, yung trabaho ng kaaway, hindi siya nagpapahinga. No? Ipapataasan niya yung pasensya niya, hindi yung pasensya para sa ikakabuti, yung pasensya na itataasan niya, i-increase niya, para mapabagsak ka lang. No, habang inaatake ka niya, hindi ka nadadala. No, hindi ka nababackslide. No. Si Satan nahanap ng tataasan niya yung pasensya niya para maglaan talaga ng oras sa iyo. No, kung sa unang attempt hindi ka manadala, sabi ni Satan, may round 2 pa, may round 3 pa. Kung hindi ka madala sa round 3, may round 4 pa. No, hindi ka titigilan. Seeking whom he may devour. Naghahanap ng malalapa. Ibig sabihin, pag makagat, imagine mo na lang literal, yung lion. Pag nakakita yan ng tao, kakagatin talaga. Hindi yung kagat lang, kakainin talaga. May mababali talaga. The devil wants to kill you and torture you. Hallelujah. Grabe. Kaya pala, si Satan, maglalaan talaga siya ng oras sa'yo dahil gigil na gigil siya para sa kanya. Pag napunta ka sa impyerno, para sa kanya, isang napakalaking tagumpay para sa kanya. Kasi hindi niya kayang labanan ang Panginoon. So, ang gagawin niya, yung mga children of God, dun siya babanat. Halimbawa, yung tatay ko, siya? Yung tatay ko, takot yung tao. Hindi sila makalaban. Pero dahil nakita ako doon sa kalsada, illustration lang to, nakita ako sa kalsada, bumili ng isda. Nakita ako ng kalaban ngayon. Siya, okay, andito yung anak. Ito na lang ang bugbubugin ko ngayon. Kasi alam ko pag bububugin ko yung anak ng tao na yon, parang nakaganti na rin ako sa kanya. So ibig sabihin, dahil hindi siya makaganti sa tatay ko, ang aatakihin niya, ang bububugin niya, ako. Kasi nga, walang kalaban-laban. Pero sabi ng Panginoon, I give you the authority. Kung yun ang mindset ng kaaway, na kayo ang atakihin niya, Luke 10:19, I given you the authority. Para Para malabanan natin sila. Pero minsan, nakakalungkot, natatalo tayo sa laban. Kaya nga, isang napakalaking celebration ni Satan. Pag nadamay ka, nadamay tayo sa sa kasalanan niya. Nadamay tayo sa pagkakundem niya. Kaya nga, pagdating dito, tingnan nyo, i-zoom ko Kanay. Imagine malalaking ahas yan. High rank. Ganyan ang nangyayari sa spiritual realm. Mga higante. So, ibig sabihin, kung tutuusin, wala tayong kakayahan na labanan ang ganyang, halimbawa, gawin nating literal. Kaya ba nating labanan yan? Ganyang kalaking ahas? Kahit isang ahas lang. Kahit ako, alam niyo ba, pag makakita ako ng ahas, mungkuan ko, ilain kayo sa piling. Ilain. Kahit nakahawag ako ng ahas, lain ka sa piling, marugkuan. Gaspang. Cobra. Pero, kung gawin mong literal, ganyang kalaking ahas, wala ka talagang kakayahan para mag-survive. Kakainin ka lang.
Pero sabi ng Panginoon, I given you the authority to trample the snakes. Kahit gaano kalaki na demonyo pa yan, na scorpion pa yan, no? Hindi yan makakatalab. Dahil yung espiritu nasa iyo, mas malakas kaysa sa nila. 1 John 4:4. Yan yung spiritual weapon natin, the Word of God. 1 John 4:4. Oh, kung tutusin, wala tayong kakayahan na labanan yan. Pero dahil binigyan tayo ng authority. Kahit sabihin niya, sa anak na lang ako ganti. Sabi ng Panginoon, oops, hindi ka makakatalo. Bibigyan ko ng authority. Ang tanong ngayon, kaya ba natin gamitin yung authority na yan? Kung kailangan natin matutunan. Thank you, Jesus. Uy, kailangan wala. Uy, hallelujah. Sabi dito, kung magagalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas na ang araw, galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. No, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. So, inaalaw ng Panginoon na magalit ka. Pero hindi, ayaw ng Panginoon na sa panahon magagalit ka, may pagmumura, panginsulto. At sa panahon galit ka, hindi papayag ang Panginoon matatagalan. Kasi pag matatagalan, mapapanis yan. Poisonous na. Kaya nga, gusto ng Panginoon, yung galit matatanggal agad. Ay huwag niyong bigyan ng pagkakataon sa Satanas. Kasi pag nabigyan natin ng pagkakataon sa Satanas, kakagatin tayo. Na-imagine nyo ba yung nakikita nyo ba sa YouTube yung mga, ang tawag nito? Yung mga python? Hindi ka naman agad kakainin. Pag mag-i-inhale ka, doon niya higpitan. Every time na mag-i-inhale ka naman, higpitan niya man ng kaunti. Unti-unti lang. Pero bago ka niya kakainin, babaliin ka muna. Papatayin ka muna. Dandahan niya munang tatanggalin yung apoy mo. Kasi wala kang makitang ahas, kakainin ka kaagad, no? Palilibutan ka muna ng katawan niya, babaliin yung mga buto mo. Every time na mag-i-inhale ka, doon mas mahigpit yung, ibig sabihin, ang tactics ng kaaway, dahan-dahan. Dahan-dahan, pero sure. Pero because God given you the authority, hindi kanya mapipiga. Hallelujah, salamat Panginoon sa authority na to. Kaya nga, trusting God in times of trials. No? 1 Corinthians 10:13, pag binigyan ka ng trials, no? Kailangan natin mag-depend sa Panginoon. Kasi hindi natin laban to ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Exodus 14:14, God, no? God will fight for you. You need to be still. Manatili ka. Dapat manatili lang yung apoy mo. Mananatili lang yung pasensya mo. Mananatili lang yung connection mo sa akin. Ako ang magigipaglaban. No? Yung gagamitin mo, yung power ko. Kaya binigyan kita ng authority. Hanggat connected ka sa akin, mananatili ka sa akin. Yung authority, no? Magagamit mo yan. Thank you, Jesus. Kaya sabi dito, kung makakaranas ka ng ganito, condemnation, emotional attack, no? Ito talaga yung atake, no? Sa emotional attack, dapat complete armor tayo. Kasi kahit magbabato yung kaaway ng condemnation, may helmet of salvation ka. Emotional attack, ito talaga yung mga common. Lalo na sa babae, emotional. No, aatakin talaga dito. Kaya nga, always use our breastplate of righteousness. Yung guilt, no, yung hiya, at yung persecution. At lahat na ito, hindi to ang magpapabagsak sa atin dapat. Kasi nga, we are a child of God. Yung authority, yung power nasa atin. Yung kapangyarihan ng Panginoon sa atin. Pero kung tatanggapin mo yan, hindi mo gagamitan ng shield, talo ka talaga. Pero, no, kailangan natin mag-remain sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa John 15, kung hindi kayo connected sa akin, wala kayong magagawa. Pero dahil connected ka sa akin, dahil nagdi-devotion ka pa rin, prayerful ka pa rin, no? Yang atake na yan, hindi yan makakatalab sa iyo. May magagawa ka dahil kasama mo ako. Knowing who is our God. Hallelujah. Hindi natin laban to. Laban to ng Panginoon. Wala kang potensyal na kalabanin yung kaaway kung tutuusin lang. Wala tayong potensyal, wala tayong kakayahan kasi nga hindi natin nakikita. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, nagkaroon tayo ng authority. Yung Holy Spirit na bumuhay kay Jesus,
No? Yun ang Holy Spirit na nasa atin. Hallelujah. Si David, walang potensya na labanan yan. Si Goliath. Ang laki. Pero dahil kasama niya ang Panginoon, nagtagumpay siya. No, kailangan, pag may battle tayo, wag nating isipin high ranking yan. Isipin mo na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kanila. Hallelujah. Know who is our God. Every time na kumakaharap ka ng battle, no, anong klaseng battle na kinakaharap mo? The battle of mind, no, battle sa flesh, battle sa mga decision, mga opportunity, tatanggapin ko ba to o hindi? Godly opportunity ba to o hindi? Sige, try ko lang, no? May mga battle na nangyayari, maraming battle. Pero kailangan mong isipin muna, no, kung sino at ano kakapangyarihan ang Diyos. No, kailangan nating manalo sa laban. Greater is He who is in you. No? Mas labaw ang Ginoo sa tuwa. Mas labaw ang Ginoo kaysa mga sitwasyon dito sa kalibutan. Know your authority. No, you are a child of God. Kung anong meron ang Ama, meron din ang anak. It means tagapagmana. So kailangan natin maintindihan. No, as a child of God, I destroy every demonic connection, every demonic altar, every spirit of familiarity, tanan accusation sa spirit sa mga gikan sa demonyo sa kinabuhi. I cancel. Mawala ng bisa lahat ng atake nyo sa buhay namin. Oh, know your authority. You are a children of God. No, bisan kanila, you are a children of God. Masabda lang ni mo ni. Dako na kayo nag-impact. Kasi kung man ko pag sabihin mong ampon ka lang, minsan pag ampon ka, minsan wala kang hindi ka pagmana. Ang may mga mana talaga is yung anak talaga. So ibig sabihin, may power. Kung ano yung nasimula ng tatay sa business, ang anak ang magpapatuloy. Ibig sabihin, boss din ang anak. Kaya nga walang karapatan yung kaaway na agawin tayo. Kasi nga titulado na tayo, no, na-engage na tayo sa Panginoon. At yung covenant, no, titulado tayo sa dugo ni Jesus. Oh, ito may marka na to ha. Akin to. Kaya nga ang gagawin ni Satan, hindi ka aangkinin. Ang gagawin ni Satan, nanakawin. Kasi ang isang bagay, halimbawa motor. Ang motor, may na yan, may ORCR. May nagmamay-ari talaga niyan. So hindi niya pwedeng angkinin kasi nga may nagmamay-ari na. Nakatitulo, nakaano na sa kanya, nakapangalan na. So ang gagawin ng magnanakaw, ang gagawin ng ibang tao, nanakawin niya lang kasi hindi niya magagawa, hindi niya maangkin. So, kaya ni Satan, aatakihin yung buhay natin kasi nga, nanakawin niya. Kasi nga, hindi sa kanya. Hindi niya maangkin dahil hindi sa kanya. Titulado tayo sa dugo ni Jesus. Kaya nga, napakahalaga na magpatuloy tayo sa Panginoon, no, mag-cover tayo sa dugo ni Jesus para hindi tayo maagaw ng kaaway at wala siyang power sa buhay natin. Hallelujah. Imagine na, we are a child of God. Ang dami na ng kasalanan natin nagawa. Simula nung una. Pero pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Pero yung mga anghel, isang beses lang nagkasala. Isang desisyon lang. Kasi yung kasalanan nila, blasphemy yun. Yung kasalanan nila sa Panginoon, blasphemy. Alam nila yung katotohanan. At sila mismo, na-experience nila ang Diyos doon sa langit. No? Kaya nga, isang pagkakamali lang. Iba yung impact pag alam na natin yung katotohanan. Tapos ang kasalanan, kaya nga, may consequence. Buti na lang, yung consequence, may chance pa. Pero yung mga angels, pag nagkasala, wala nang chance. Kasi sila mismo, kita nila sa mata nila kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. Pero nag-disobey pa rin. And always remember, para hindi tayo tablan sa atake ng kaaway, kailangan natin magkaroon ng anesthesia sa buhay, sa spiritual. Sige, basahin ko ang anesthesia. From the Greek, anesthesis means not sensation, hindi tatablan. Listed. Anesthesia means, from Greek word, anesthesis means not sensation. Ang anesthesia daw, ang impact ng anesthesia, kahit sugatan yan, parang walang pakiramdam, walay pakialam, hindi nasasaktan. As a Christian, dapat maturukan tayo ng anesthesia. Dapat kung aatakihin tayo, hindi tayo iiyak, hindi tayo magre-react, doon tayo magre-react sa Panginoon. Masakit pa rin, halimbawa,
iatakihin ka, masasaktan ka talaga kasi may emotion ka. Pero kaya mo siyang i-handle sa tamang pag-response. Pero pwede mo siyang iiyak sa Panginoon. Amen? Natin nyo ha? Ang anesthesia, pagsugatan ka, no, pagsusugatan ka, hindi mo mararamdaman. Pero after mo masugatan, no, mga pagkaraan ng 3 oras, doon mo na mararamdaman yung sakit. Sa spiritual, ganun din. Pag aatakihin ka, hindi mo maramdaman yung sakit nung una. Kasi nga, okay lang yan. Naturo yan sa buhay Kristiyano. Mas okay yan. Diyan ako lumalago kasi may mga atake. Pero pagka maya-maya, medyo masasaktan ka. Kaya nga, every time nalulugod ka sa Panginoon, sinusumbong mo lahat ng pinagdaanan mo, mga insulto, Lord. Tulungan mo ako, Panginoon, na ma-endure ko lahat ng pagdurusa, lahat ng mga accusation, lahat ng mga maling banta, mga maling, no, mga kasinungalingan patungkol sa akin, wala mo akong ginawang masama. Kaya nga doon mo iniiyak sa Panginoon. Masakit siya, pero unang-una na inunsulto ka, hindi ka nasaktan. No, nag-response ka pa ng tama. God bless you pa sinabi mo. Pero nasaktan ka nung lumuhod ka na sa Panginoon, Lord. Tulungan mo ako na ma-endure ko yung mga sakit na ito. Kaya nga napakahalaga ng anesthesia sa buhay natin. Kasi sugatan nga. Kasi nga, tanggap mo ang pain pag alam mo ang purpose. No? Matatanggap mo na hihiwain yung tiyan mo kasi nga sasaryan. Tanggap mo yun kasi alam mo, para makalabas yung bata ang buhay. So, matatanggap mo yung sakit na pinagdadaanan mo ngayon kung alam na alam mo kung ano yung purpose. Pero pag hindi mo alam yung purpose, iiyak ka talaga. Wag niyo akong hiwaan. Tapos walang anesthesia. Hindi ka papayag. So, para mahiwa yung tiyan, kailangan lagyan ng anesthesia para hindi ka masasaktan. Pero pagkatapos ng anesthesia, no, makalabas na yung bata, sasakit din naman. No? Doon mo iiyak sa Panginoon. Hallelujah. At yung anesthesia na ito, i-reveal ko sa spiritual. Sabi dito, be filled with the Holy Spirit. Yung anesthesia, yan yung spiritual anesthesia ay yung banal na espiritu. Because I believe, kung ano yung tinurok sa atin, yun ang lalabas. So, and always remember, para tayong foam. Kung ano yung inabsorb, kung toyo ang nilagay mo sa foam, pag pipigain, toyo ang lalabas. Pag tubig ng kanal ang ilalagay mo sa foam, pag pipigain, tubig ng kanal. Kung ang ilalagay mo sa foam, ihi, pag pipigain, ihi ang lalabas. Kaya nga, be filled with the Holy Spirit. Kasi kung ano ang inabsorb, kung ano yung tinurok, yun ang lalabas. Kung filled tayo ng Holy Spirit, pag naturukan tayo ng spiritual anesthesia, pag naka-experience sa accusation, no, persecution, insulto, paninira, hindi tayo masasaktan. Ang lalabas, love, joy, peace, gentleness, kindness, goodness, faithfulness, self-control. So, ibig sabihin, kung naturukan tayo, pag ang totoong filled ng Holy Spirit, dili ka itong magkirig-kirig. Dili ka itong usaka ang mata. No, ang tinuod nga filled, kato siya manifestation na to siya. Ang tinuod nga filled sa Holy Spirit, katong nakaagi og maot nga sitwasyon, pero na-display gyapon ang love ni Jesus. Hallelujah. Ang tinuod nga filled sa Holy Spirit, ingon si Pastor Runjan, hindi yung nagkirig-kirig, naunsa ba diya, namugna ang lawas, no? Manifestation na siya. Ang tinuod nga kuan, sa panahong maka-experience kag persecution, no, maka-experience kag bad situation, no? Na-display nimo ang love ni Jesus. Pero nasaktan ka. Pero ang reaction mo tama kasi nga hindi ka basa-basa nasaktan. Kasi nga may anesthesia. So, doon mo iniyak sa Panginoon yung mga persecution. Sinumbong mo sa Panginoon. Kaya nga, when you are weak, no? When you are weak, doon ka pinapalakas ng Diyos. Hallelujah. No, bago ako mag-end sa topic natin ngayon, ito yung weapon natin bago tayo matutulog. Kailangan natin to, itong isang verse na to, kailangan natin i-memorize to. Walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa inyo. No weapon of the enemy shall prosper sa ating mga buhay. No, walang atake sa kaaway. Pero ang kondisyon dito, pagmananatili tayo. Kasi sabi ni Jesus sa John 12,
Wala kayong magagawa kung hindi kayo connected sa akin. So, itong verse na to, intended to siya sa mga taong nanatili sa Panginoon. Sa mga taong may deep connection sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, no weapon shall prosper. No weapon of the enemy. No, walang mga armas na na-form na ikaka-destroy mo. Maaring aatakihin ka pero hindi ka mali-destroy. Sino sa inyo dito nagpasundo ka sa bata? Nagpasundo ka sa bata na Nagpasundo ka sa bata na mga 3 years old. Nagkaroon ka ba ng pasa? Natumba ka ba? So, ibig sabihin, pag connected ka sa Panginoon, para kang higante. Ang mararamdaman mo yung suntok, pero hindi ka titiklop. Hindi ka matutumba. Kasi nga, malaki ka pa kaysa sa kanila dahil the Holy Spirit is in you. Kasi ako, sinuntok ako ng bata sa tiyan, wala man. Pero ang susundok sa akin, katulad sa akin, ganito sa akin kalaki, titiklop agad. Pero sa spiritual, mas malaki pa tayo sa kaaway. Kaya nga, no weapons of the enemy shall prosper in our life. Pero pag connected tayo sa Panginoon. Pero kaya minsan natatatalo tayo, baka na-disconnect tayo sa Panginoon. Wala tayong prayer life, or backslide na ba talaga? Hallelujah. Kailangan i-rescue yung mga tao na wala sa Panginoon. Sige, manalangin tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kung ikaw man yung tao, lahat tayo dito, itong word na to, para sa atin to. At walang exempted sa word na ito, sa topic na ito. Lahat tayo, may kanya-kanya tayong struggle. Minsan sa struggle na yan, parang gusto natin sumuko. Para bang tali na gusto na isang na lang. Maliit na, parang gusto nang bumitaw. And always remember, hindi iisa lang ang tali ng Panginoon, maraming tali. Humawak ka sa ibang tali, huwag kang humawak sa tali. Huwag ka nang humawak sa tali na gusto nang maputol. Kakaunting na, mapuputol na yan. So, humawak ka sa bagong tali. Sabi ng Panginoon, sabi ni Ezekiel, give me a new heart. Kasi yung puso na tali na yan, parang gusto nang gusto nang mabugto. Gusto nang maputol. So, kailangan mo magkaroon ng bagong puso, bagong tali. Na brand new. Kasi pag brand new yung tali, solid yan. Ikaw man yung tao na may pinagdadaanan din sa struggle sa flesh, struggle sa pasensya, o anong klaseng struggle na meron ka ngayon. Isa lang ang tinuturo ng Panginoon dito. Kailangan natin isuot yung armor. At kailangan nating ma-feel sa Holy Spirit kasi every time na mapipil tayo ng Holy Spirit, para tayo nilagyan ng anesthesia. Kahit binato tayo ng masasakit na salita, hindi tayo tatablan because we are filled of the Holy Spirit. Kaya nga, nakakapag-response pa rin tayo ng maayos dahil ang totoong filled ng Holy Spirit, nakakapag-response ng tama. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at pinarealize mo sa aming topic ngayon na ang rebels ni Satan hindi pala kanyon, hindi bomba, hindi napakalaking gera. Ang rebels ni Satan pala, Panginoon, is yung mga opportunity ng gusto-gusto namin. Yung mga pangarap na hindi namin natupad noon, na hindi pala according sa iyong will, pero dahan-dahang pinapabalik ng kaaway para mag-crave kami ulit sa mga pangarap namin na hindi namin natupad noon. Lord, yung tactics ng kaaway, yung rebels ni Satan, mga pagkain na masasarap, mga opportunity. At na-expose ngayon na si Satan hindi magpapakita sa amin na demonyo yung muka. Magpapanggap siya ng angel of light para ma-deceive kami. Lord, dahil alam na namin yung katotohanan na yung atake niya pala, hindi pala kanyon. Yung atake niya, simple, pero hindi namin pwedeng maging kumpiyansa. Dahil sabi niyo po sa iyong salita, sa 1 Corinthians 10:12, huwag sabihin ng iba na siya ay matatag na. Mag-ingat kayo. Baka kusa kang babagsak. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Nabuhayan kami, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan niyo po kami sa bawat isa. And I declare we are covered now by the blood of Jesus. And I disconnect every connection of Satan sa among kinabuhi. I disconnect every demonic altars, witchcraft, sorcerer.
And we declare we are covered and protected by the blood of Jesus. No weapon shall prosper us. Gikan sa kaaway na hindi sila magtatagumpay. Mararamdaman namin yung atake nila, pero hindi kami matitiklop sa mga atake na yan. Because we are powerful more than them because of Jesus, because of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. And I engage the ministry of angels na among pamilya, among ministry, among trabaho, ang among negosyo ay covered sa dugo ni Jesus. Dili maguba sa kaaway. Kay kanamong negosyo, among trabaho, among source of income, among mga resources, gamito na muna para ika-glorify sa pangalan sa Ginoo. Lord, salamat Panginoon. We glorify your name. And I declare the spirit of wisdom, spirit of revelation will manifest sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, and I declare ang insight na ito ay makatulong para mas mabaid ang sundang Ginoo. Salamat Ginoong Hesus sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sakto isang oras. Thank you. Palakpakan natin si Jesus. Woo! Jesus. Thank you so much. God bless po. God bless. Praise, ako nang, may gusto ba magpa-pray? Kung may gusto magpa-pray, comment lang sa ubos. Comment lang. Kay habang ga-insight, kung makita naman inyong comment, amurang huno, titigilan lang namin yung insight, tapos, katapos, pray over. Comment lang sa chat box. Welcome salamat kayo sa pag-join karon. Ang gusto mo kuan, ang gusto mag-insight og una, mga napay trabaho, katong gusto na matulog, pwede ra pod nga muuna. Ana lang, pwede mauna. Sige, tawagin ako si kuan, Pastor Rex.